Maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. So purihin po ang Lord sa ating mga buhay dahil tayo pong muli ay magkakasama ngayong araw upang papurihan, dakilain at pasalamatan ang ating Diyos sa buhay sa araw-araw po na pagsama niya po sa atin. Ano po? At ganun din po sa mga kasama po natin na nanonood via live stream. A blessed morning po and welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord sa umaga po ito. At bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong basahin yung quote po na ito. Sabi po dito sa, when you turn your worries into worship, God will turn your battles into blessing. Amen? So, tunay nga po na kung ano man po yung bit-bit po natin panalangin ngayon sa umagang ito, kung ano man po yung mga alalahanin, isuko lamang po natin ito lahat sa Lord at tunay nga na sa Kanya lamang po tayo magtiwala at maniwala dahil sabi nga po sa Kanyang salita sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans give you hope and a better future. Kaya po, tunay nga po na ang Lord lamang po ang nakakaalam ng makakabuti at ang lahat ng bagay para po sa atin. Kaya ang nais lamang po ng Lord ay magtiwala at maniwala lamang po tayo sa Kanya dahil tunay nga po na maganda po ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Amen. So palakpakan nga po natin ang Lord sa umagang ito at tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Brother Per Manapul sa opening prayer at ng worship team. Sige po, tayo po ay lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. So Lord, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin ngayong umaga na to. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa isang buong linggo na kami iyong sinamahan, kami iyong ginabayan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na nabubuhay lamang po kami dahil sa iyong biyaya at pagmamahal sa aming buhay. Kaya patuloy ka po naming pupurihin at pasasalamatan, O Diyos, dahil ikaw ang aming tunay at dakila na Panginoon. Yes, O Lord, we worship you, O God. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos,
Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ang pinakadakila, Panginoon. Jesus, hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Muli, kami ay dumudulog sa iyong harapan, Panginoon, na nagpapasalamat sa mga bagay, Panginoon, na kung anong meron kami, Panginoon. Salamat sa isang linggo, Panginoon, na pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa mga bagay, Panginoon, na nakamit namin sa bawat araw, Panginoon. Lord, salamat sa mga bagay, Panginoon, sa pag-asa, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon. Lord, na patuloy mo ang pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na kami ay narito upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Kulang ang aming mga labi, Panginoon, sa pagsasabing salamat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, lumalapit sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, kung ang iahayag namin ng aming mga labi, ang aming mga kasalanan, kami iyong patatawarin, Panginoon. At ang iyong mga tainga ay hindi barado upang kami pakinggan. At ang iyong mga kamay hindi maiksi upang kami abutin, Panginoon. Lord, kaya sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit, nagpapalinis ng iyong dugong banal upang maging karapat dapat kami sa umagang ito sa pagsamba sa iyong harapan. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. At yun din, Lord, patuloy na kami ay nagpapatawad sa mga nagkasala sa amin, Panginoon. Lord, patuloy namin itinataas ang aming gawain sa umagang ito, Panginoon. Lord, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, patuloy mo itong bigyan ng karunungang nagbubuhat sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang ang maitaas at kami ang maibaba, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa maghahatid ng mensahe sa umagang ito, Lord, ikaw ang patuloy na gumamit pa kanya, Panginoon. Lagay mo lamang siya sa iyong likuran at lahat ng lalabas sa kanya mga labi, Panginoon, ay ang ikatataas mo, ikararangal ng iyong pangalang Kristo Jesus. Lord, patuloy mo siyang gamitin sa iyong iglesia, Panginoon, at marami pang kaluluwa ang kanyang mapaghahinan ng mga salita mo, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng aming mga panalangin, Panginoon, ay iyong pakikinggan, Panginoon. At lalabas kami sa sambahang ito na bitbit mo ang pagpapala, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na ang aming mga kapatid na wala pa rito, Lord, idako mo ang kanilang mga pangyapak sa lugaring ito upang patuloy at sabay-sabay kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, sa umagang ito, lahat ng source of income namin, Panginoon. Lord, ikaw patuloy na magbibigay nito, Panginoon. Ikaw lahat ang magpuprovide nito, Panginoon. Lord, hayupan man nito, Panginoon, palayan man to, Panginoon, gulayan man to, Panginoon, sa trabaho, sa gobyerno, sa pribado, Panginoon, Lord, ikaw ang patuloy na magpapala, Panginoon. At dalangin din namin, Ama, lahat ng mga kapatid namin na namatayan ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord God, ikaw ang magbigay ng comfort sa bawat sa Panginoon, lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon, Lord, ikaw ang magpuprovide ng mga ito, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, lalabas kami sa sambahang ito na pinagpala mo na. Kaya ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Tunay kang nag-uumapaw ang pagpapala ngayong umaga, di po ba? Amen! Sabay-sabay po tayong magpasalamat sa ating kapuputing Diyos dahil tunay kang tayong pinupuno niya ng pagpapala araw-araw. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago, tapat hanggang tunay, kaya
iyo, Panginoon. Kahit na may problema, kami ay naririto, Panginoon, upang purihin at pasalamatan ka. Sa gitna ng pagsubok, kami ay magpapatuloy na awitan ka, Panginoon. Kaya patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, we worship you, Jesus. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Holy Spirit. Yes, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo.
tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ating pumawitan ng Panginoon. Yes, oh Jesus, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Kay pinupuri at pinapasalamatan namin dahil walang hanggan ang iyong biyaya at pagmamahal sa aming mga buhay. We continue to worship and praise you, Lord. Hallelujah. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa
Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasambat nilulwalhati. Tunay na kaibuti mo sa buhay ng bawat isa at nasamba ka namin sa spirito at katotohanan. Isang pribilehyo, Panginoon, na makasamba kami sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat, Lord, ito ang nais mo, sambahin ka namin sa spirito at katotohanan. Naghahanap ka ng mga tao, Panginoon, na sasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. Kaya salamat sa umagang ito. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ang mga salita mo na lalabas sa aking bibig ay galing sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ako ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, sariwang kapahayagan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ang mga salita mo ay payak at simple na sa tulong ng banal na Espiritu ay magagawa namin ang lahat ng bagay. Sabi mo nga po sa Zechariah 4:6, Lord, sa Santong Espiritu mo ang tumutulong. So, not by might nor by our power, but by your Spirit, O God. Kaya salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Hallelujah. Sige po. Umanap na po tayo ng ating komportableng upuan. Ayan. Amen. So, good morning po sa ating lahat. Ayan. Gayon din po sa mga nanonood sa ating live stream. Huwag po natin kakalimutang i-share, itag ang ating gawain sa umagang ito sapagkat kahit hindi po tayo humahayo sa pamamagitan ng website na ito, nakakapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Okay na po, handa na ba ang lahat? Amen. So, ang topic po natin ngayon ay choosing the right way. Decide now to follow God. So, nakapili na po tayo ng tamang daan, kaya narito tayo. So, ngayon naman, decide now to follow God. Now na, hindi bukas. Hindi mamaya. Sabihin mo sa katabi mo, now na. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa next year. Okay. Lalo-lalo na ngayon pong ay nagsisimula ang taon, year 2026. Ayan. So, ayan. Okay. So, choosing the right way, decide now to follow God. So, pipili po tayo ng tamang daan, hindi dating daan. So, decide now to follow God. Amen. So, ayan, sabi po dito sa Joshua 24:15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo, na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So, ang keyword po doon ay piliin. Pinili na po ni Joshua na maglingkod sa Panginoon. Ngayong araw na ito, maglingkod sa Panginoon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi now na. Amen. Ulitin mo nga sa katabi mo, now na. Amen. Yes. Ayan. Thank you, Lord. O, ayan. So, dito na po tayo sa ating mga puntos. So, why we need to decide now to follow God? Bakit kailangan now na, hindi bukas, hindi mamaya? Kasi, ito po yung mga sagot. So, yung pong, ginawa ko pong acronym yung way, yung daan. So, syempre, yung unang letter po ng way ay warning. So, bakit kailangang mag-decide na tayo? Kasi, yung number 1, warning are God's command. May mga warning.
ano po ba yung warning? Di ba, babala. So, pag sabi ng radyo, signal number 5, kailangan ayusin na yung mga bubong, o yung mga halaman, o anihin na. So, may babala talaga. Sabi po sa Ezekiel 3:17 to 18, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, anuman ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. So, ang Panginoon po ay nag-utos kay Ezekiel na babalaan po ang mga tao. Ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung mga simpleng babala sa daan, bawal tumawid, babala ng magulang, o huwag mo nang magbo-boyfriend habang nag-aaral, pero pag nakagraduate, pwede na. Ayan. So sa mga guro, manager, ng mga leader natin sa church, para lagi tayong may binabalikan. So ang mga Pilipino ay palagi po, so tayo po yun, kung makakalusot, lulusot. So nakakalungkot po, no? Kasi sabi nga, yung po mga tao na nasa ibang bansa, bakit pag nasa ibang bansa, napaka masunurin. Pero pag uwi sa Pilipinas, parang pasaway. So, hindi natin alam kung bakit. Siguro, hindi siya mahigpit. So, yung mga babala, yung mga warning, parang binabaliwala lang po nila. So, ayan. Warning are God's command. Ayan. Next slide po. Why God gives warning? Bakit ang Diyos ay nagbibigay ng warning? So, kung ang mga magulang sa literal ay nagbibigay ng warning, so, syempre, mas lalo po ang Diyos. Kasi yung warning ng magulang, dito lang po yan sa lupa. Warning ng guro, sa eskwelahan lang. Warning ng principal, sa school lang. So, yung warning po ng Diyos, para po sa lahat ng tao. So, unang-una po, to keep us safe. Di ba? Kaya binibigyan tayo ng babala para maligtas. Di ba? Yung sabi ko nga kanina, yung bagyo, para hindi masira yung bubong ng bahay mo, abay, lagyan mo siya ng mga tali-tali. No? Ano ba ang mga warning ng Panginoon? So, basahin po natin ang Biblia. Di ba? Sabi niya, Joshua 1:8, basahin mo ito. Manalangin. Ano pa? Huwag kakaligtaan ang pagtitipon. So, gaya po ng ginagawa natin na to, huwag natin kakaligtaan ang pagtitipon. Napakarami pong babala o warning na naisulat sa Biblia na kung susundin natin, tayo po ay mamumuhay ng ligtas. Sa likod ng mga babalang ito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa atin upang maprotektahan tayo at hindi mapahamak at matuto rin naman tayong pakinggan ang kanyang mga salita. So, sabi po doon sa Kawikaan 22:3, ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib o babala, ngunit ang hangal ay sumusuon sa panganib. Sabi din po sa Efeso 5:15, magang-ingat kayo nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Yung marunong po tayong sumunod sa warning. Sabi rin po sa Exodus 19:5, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at ingatan ng aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang lupa ay akin. So kapag yung pong warning, pagka sinunod po natin, so tayo po ay maliligtas. Ayan. Ano pa? Yung pong pangalawa ay to remind us. Siyempre, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Ayan. So, Kawikaan 12:1-5, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos. May kasabihan nga po na, sabi nga kanina, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Sabi nga sa Kawikaan 12:1, ayaw mapaalalahanan ang matigas siyang ulo.
May mga pagkakataong kailangan natin lahat ang pagsaway at pagtutuwid. Ayaw magpatuwid ang taong mapagmataas, ngunit ang taong mapagpakumbaba ay may katapatang tatanggapin ang puna at makikinabang mula rito. Kaya pinagpala po tayong lahat kasi tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon at tayo naman po ay sumusunod. Ayan. So, sa verse 5, di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Sa verse 20, ay Ezekiel 20, kapag nagpakasama ang isang taong matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ng kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ng kanyang kamatayan. Ngunit, kung pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. So, accountable din po tayo sa isa't isa. Magpaalalahanan po tayo. Kaya nga po tayo nandito, di ba? So, para to remind us na kung susunod tayo sa Panginoon. So, ang daming pagpapala ang ating makakamtan. So number 2 na po tayo. Yung W, tapos na A naman po ngayon. Ayan. Apart from God, we can do nothing. So, kung tayo po hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. So, katugma po nung inawit kanina, di ba? Sa biyaya mo lamang. So, hindi po kami nag-uusap ng mga song leader, pero sa biyaya ng Panginoon, Holy Spirit na po ang nangungusap. So, yung mga awitin natin ay katugma po sa ating mensahe. Ayan. Sabi po sa John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapangumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ayan. So, ang gagawin po natin, babalik rin natin yung apart from God, we can do nothing. Opposite of apart from God, we can do nothing. So, letter A po, with God, we can do everything. Ayan. So, John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili ako sa inyo, nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Pagkatapos nating manampalataya ang isang tao kay Kristo at mapatawad, siya ay tumatanggap ng buhay na walang hanggan at ng kapangyarihang manatili kay Kristo. Ang salita ng Griego na meno ay nangangahulugang manatili, magpatuloy, tumahan o mamuhay kung paano ang sanga ay may buhay. Nangangahulugang ay may buhay lamang habang ang buhay ng puno ay dumadaloy dito. Ganon din ang mananampalataya ay may buhay kung tayo ay may buhay lamang ni Kristo hanggat ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pananatili kay Kristo. Patuloy na iniingatan ang salita ng Diyos sa ating puso at isipan at ginagawa itong patnubay para sa ating mga kilos. Ayan. Ang lihim ng panalangin tinutugon ay ang pananatili kay Kristo. Habang tayo ay namumuhay ng malapit kay Kristo sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay at pag-aaral ng banal na kasulatan, lalo namang umaayon ang ating mga panalangin sa katangian at mga salita ni Kristo. Sa gayon, higit pang magiging mabisa ang ating mga panalangin. Minsan, di ba, nag-aano tayo, bakit? Ang tagal ko na nagpe-pray, bakit hindi pa tinutugon, no? So, sabi nga, manatili pa rin po tayo sa Panginoon. At ang sagot naman po ng Diyos ay, yes, no, and wait. Yes, kailangan mo na. Wait, maghintay ka pa. No, kasi hindi ka looban ng Panginoon. Amen. So, next po. Ayan, sabi po sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
dahil sa kaloob sa akin ni Kristo. Bilang isang tatay, nanay, guro, anak, manager, negosyante, at anumang katayuan natin sa buhay, mayaman, mahirap, sikat, may posisyon sa buhay, magagawa lamang natin ng maayos ang ating mga tungkulin dahil lamang sa lakas at biyaya na kaloob ng Panginoong Hesukristo. At sabi din sa Lucas 1:37, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. So wala pong imposible sa ating Panginoon. Diyan naman po sa John 4:53, naalala ng ama na noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak, kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. So Marcos 6:41-43, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno pa sila ng 12 bakol. So yung mga binasa nating verses po na yon ay wala pong imposible sa Panginoon. So ang himala ng pagpapakain sa 5,000 ay nakatala sa lahat ng 4 na ebanghelyo. Ang kahalagahan ng himala ay ang sumusunod. Itinuturo ito ni Jesus bilang tinapay ng buhay na siyang nakakaloob kapwa para sa katawan at kaluluwa. Ito ay patunay sa kapangyarihan ng Panginoon na gumawa ng mga himala. Ito ay halimbawa ng kahabagan ni Jesus para sa mga nangangailangan. Itinuturo nito na ang kakaunti na nasa atin kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon, ito po ay dadami. So doon po sa may testimony po ako doon sa kagalingan na ang Diyos po ay gumagawa ng milagro at himala. So, di ba si Girlie po ay na-detect siya na may cancer. So, magaling na naman po ngayon. Siyempre, ilang kaming babae, bali 5. So, nagpa-test kami lahat nagpa-mammogram lahat. So, bago po ako nagpa-mammogram ay kinapa ko po yung kilikili ko. Meron talaga siyang bukol. Grabe. So, panayang pray, nag-fasting, pinag-pray din ako ni pastor, nagpa-anoint ako ng oil. Then, nung schedule na po namin ng mammogram. So, siyempre, panayang pray, kinakabahan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, yung resulta po nung akin ay wala po. Nawala na yung bukol. Kaya palakpakan nga po natin ang Lord. Amen. So, ang Diyos po ay gumagawa ng himala ayon sa ating pangangailangan. Kasi wala akong pang-chemo, wala akong mahal ang gamutan. So, alam ng Lord siguro, kaya tanggalin mo na in the name of Jesus. Ayan. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Asa na tayo? Ayan. Ayan, number 3 na. Yoke from God is easy. Ayan. So, ang pasaling ibibigay sa atin ng Panginoon ay magaan. Sabi po sa Matthew 11:29-30, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Verse 30, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sabi, sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus, ng pagiging lingkod niya at pagsunod sa kanyang pangunguna, ikaw ay kanyang palalayain sa iyong mabibigat na pasanin at bibigyan ka ng kapahingahan, kapayapaan at ng kanyang banal na espiritu upang gabayan ka sa buong buhay mo. Anuman ang mga pagsubok at mga alalahaning iyong pinapasan, ay makakayanan mo dahil sa kanyang tulong. So, anong dapat lang gawin? So, sabi po sa Matthew 6:33, ngunit, pag sumakita nyo na higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakalob niya ang lahat ng iyong
pangangailangan. So, tunay po kapag yung pasanin na nasa ating balikat, pagagaanin po yan ng Panginoon. Minsan nagtataka ka, di ba, napakabigat ng problema mo. Bakit? Parang ang gaan, parang dumaan lang. Kasi kasama mo ang Panginoon. Samantalang yung iba, stress na, takot na. Pero ikaw, grabe na yung problema mo. So, ang pinakagrabe siguro problema ngayon, cancer, iniwan ka na asawa mo. So, grabe yung mga problema na yon. Ano pa ba? Kumbaga, sagad na yun eh. Yun na yung yun na yung nasa peak. So, pero, dahil sa biyaya ng Panginoon, gumagaan, no? Gumagaan at gumagaan. So, dahil sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So, amen? Ano po ba yung tatlo? Bakit kailangan mag-decide na tayo ngayon para sundin ang Panginoon? Yung W, warning are God's command. A, apart from God, we can do nothing. At yung number 3 ay, yoke from God is easy. Ayan. So, para po sa ating conclusion, ayan, maaga tayong makakatapos. Sa bawat araw na dumarating, panibagong mga posibilidad ang haharapin natin. Kasama nito ang maraming pagdedesisyon. Kapag naglaan tayo ng oras sa pananalangin at pagiginang gabay sa Diyos, maapektuhan natin ang mga desisyong ating ginagawa. Sa tulong ng Banal na Espiritu, maaari tayong mamuhay na sumusunod sa Diyos araw-araw. Ayan. So ano nga po ba yung ating topic? Choosing the right way. Decide now to follow God. Warning are God's command. A, apart from God, we can do nothing. And why? Yoke of God is easy. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Awitin natin yung the blessing. Gaya ni Joshua, sabi niya sa kanyang mga salita, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo pong lahat, kasama ng ating sambahayan, ay maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. And keep you, makes this place shine upon you, and be gracious to you. The Lord sends face toward you and give you peace. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan. Amen. 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 Amen.
God will bless us up to 4 generation. Oo, pagpapalain tayo ng Panginoon hanggang sa ikapat na saling lahi. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, yes. Ang mga warning ng Panginoon ay totoo. Sapagkat malapit na siyang dumating. Oh, yes. Oh, Jesus. Nasasabi kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Hallelujah. And beside you, all around you, and within you, He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, He is for you, and His presence for you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Jesus. Hallelujah, Father. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Hallelujah. Kung mayroon pong hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, sa nanonood sa ating live stream, maaari po nating tanggapin ang Panginoon sa oras na ito. Sumunod ka lamang sa panalangin ito. O Panginoong Jesus, alam ko po ikaw ay ipinanganak, namatay at muling nabuhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat mo na simula ngayon, ikaw na po ang magmamaneho ng aking buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Hallelujah, Jesus. O Father God, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba. Salamat sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito, na kung saan, O God, ang mga warning mo sa amin, Panginoon, ay mga utos mo na dapat naming sundin para sa aming ikabubuti, para mapaalalahanan kami, para, Panginoon, hallelujah, maligtas kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan, O God. At Lord, lagi-lagi inaamin namin na apart from you, we can do nothing. Wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Lord, with you, Panginoon, we can do everything. At with you, Panginoon, nothing is impossible. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung kalooban mo ang mga bagay na aming hinihingi, Lord God. At Lord, sabi mo nga, Panginoon, sa Matthew 11:28, pumunta kami sa iyo, Panginoon, at ikaw ay magbibigay ng kapahingahan sa aming buhay, Panginoon. Lord, pupunta kami sa iyo para yung mga pasanin naming mabibigat ay gumaan, Panginoon. Kaya, Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo sa aming buhay.
Yung simple, Panginoon, maikli na mensahe mo sa umagang ito. Lawa, Panginoon, ay ito'y maitimo sa aming mga puso. At Lord, magdi-decide na kami, Panginoon, yung hindi pa nakakilala sa iyo na now na, Panginoon, nasusunod kami sa iyo, Panginoon. Hindi bukas, hindi pagtanda namin, Panginoon. Ngayon pa lamang na malakas kami, O God, ay susunod na kami sa iyo, Father God. Gagamitin mo na kami mightily sa anumang ministeryong pinagkatiwala mo sa buhay ng bawat isa. At alam po namin, Panginoon, nasabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, unahin namin ikaw at ang iyong kaharian at kalwalhatian. Lord, lahat ng bagay idadagdag mo, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng lakas sa amin upang kami makapaghanap buhay. Ikaw ang magbibigay ng ability, Panginoon. You give us the ability to get wealth, O God. At sapagat ang nais mo, Panginoon, ay buhay na ganap at kasasya. At bigyan mo kami ng malalakas na pangatawan, Panginoon. Strong immune system, O God, upang magawa namin ang iyong pinapagawa sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, idinadalahin ko ang kaming mga magkakapatid, Panginoon, na kung saan, kung may mga problema man na nakikita mo sa kanilang mga puso, Panginoon, sa kanilang mga buhay, kabigatan, sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya, Lord, kakulangan ng pinansyal, mga karamdaman, Panginoon, Lord, mga hindi pagkakasunduan sa pamilya, Lord, ito'y aming tinatalian, winawala ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, at pinakakawalan lamang, Lord, ang pagiging maayos ng buhay ng bawat isa, aming Ama. Lord, maraming salamat po na sa umagang ito, nakapakinig kami ng iyong salita, Pare God, at lalabas kami sa lugaring ito. Bit-bit ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Ibinibigay na po namin sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.